started with what you're doing right now? So, how long have you been driving race cars or how long have you been racing? So ikaw, Jeff, nung nagtutono-tono ka, kailan ka nagsimula magtono-tono? And how? Tunong-tuno siya magtuloy. Yan na. So, bigyan mo kami ng konting background sa Powerhouse. Okay, Powerhouse started dati yung 1 week ang walang tulog. Ayun, minsan Kakatono? 3 hours, 3 days kami nasa dyno kasi sino pre-rinig yan? Yung mga bubok. Napanood ko na si Jer magtono, talagang binubusisi niya lahat. Yes. Akala ko lang. Oh. So, ano Medyo yun? may taranta. Ano yung flashback hanggang high school, gano'n? You know, parang nag-slow mo na lang. So, totoo ba ang freak engine na tinatawag nila? Wala. Sa'yo, Chino, laspagin mo. Which you did. Tama. Oo, pagpulas pag Sabi mo sila Kapag sinabi mong mali to, issue na yan. hindi ka pa nagkakarera kung gumagawa na akong makina. Na tayo? Ayun o! Oratin mo. I-lowered. Pogi niya kung lowered, no? Yeah. Introduction. Game na? Oh, naka-record niyo. Okay, so what's up, guys? Welcome to another episode of Soup Talks. And in this episode, we have special guests sa ating podcast. So, of course, you know Jeremy Cabreros and Mr. Ace San Agustin of Powerhouse Race Specialist. Si Jeremy, si Jer Tuning. Paano ba basahin yun? Ger Tuning? Jer Tuning? Bahala ka na po. Bahala na ako. Year Tuning. Parang social, no? So, we are here at Clark International Speedway for the last leg of NRDC. NDRC. NDRC. And the Rama 9. Wrong spelling, wrong ha? So, we have a tuner and a builder. Okay. Diba? So, ano lang naman pag-uusapan natin today? Like, Sino unahin natin? hindi, parehas sila. Sabay na sila. Like the basic differences, kung ano yung lumang racing sa modern day racing, yung lumang technology to modern day technology, and how you guys started with what you're doing right now. Sige, continue. Sige, Ha? sige continue. Piganto yun. Hindi, harap ko lang para nakikita natin. Okay, so let's start with Ace. So, Ace, how long have you been driving race cars or how long have you been racing? Driving race cars since 2008, 9, 10, mga ganyan. With Bong Hilario. Akala ko mga 1990s ka pa. My God. Tito lang. Tito looks lang, no? So, nag-drive ako and some other friends for Bong. Sa mga So, client ni Bong. Oh, so dati, I heard, kilala ka as a street racer. Well, for some time, yes. For some So time. parang lahat naman doon nagsimula sa kalsada talaga yan, no? Nagsimula, oo. So nung panahon na yon, were you driving your own car? No. May mga clients si Bong na pinapadrive sa amin. Mga Ganon? kaibigan, oo. Professional. So, hindi kami bumubuo nila ng mga kaibigan ko ng mga kotse kasi may pinapadrive pa that time. So may mga customers na malalakas tapos Pinapadrive lang. kayo nagpapa-oras. So si Bong Hilario ang pipili kung sino sa amin ang dadrive. Kahit sa kalsada? Oh. Yung mga panahon ng mga pusta-pustahan sa kalsada? And then hanggang sa umabot na dito sa Clark, ganyan. Kahit sa Cebu noon. So, nag-start siya sa kalsada talaga. Sila Bong, yes. So there's always this connotation na may mga mayayaman na kaya lang magbuo ng kotse pero hindi kaya drive-in yung kotse. They have the pleasure of watching The car the car run. lang from watching from the sides lang sila. They enjoy that. May mga ganun tao. Tsaka bragging rights. Pag na umoras kotse na nila maganda, yun. right? Oo. Or pag nanalo. So ikaw, Jeff, nung nagtutono-tono ka, kailan ka nagsimula magtono-tono? And how? Tunong-tuno siya magtuloy. Anong year yun? I think 2010, 11, ganyan. Bago hindi. Mga 2012. Mga 2012. Ah, si Pero Ace muna. siya mentor ko. Ah, okay. Kaya nga, bobo ko magtuno. Pero nangangalsada ka rin dati eh. Oo, sa probinsya. Sa probinsya. Oh, kala Kasi mo kami before. ngayon, civic na. Kasi ikaw taga, Lucena, Quezon. so ever since, ano ka talaga, lokal ka ng Lucena, gano'n. Oo, pustahan, tambay-tambay.
So, 5,000, kahit 5,000. sa probinsya dati, matalamak din. Oo, may ang- civic din kami, hindi puro kalabaw. So, nagbubuo ka rin. Hindi. Drive lang din. Bali siya, Customer ako doon sa kanila, sa sa kay Bong. H3, kay Bong Hilario. Okay. H3. So, doon kami nagkakilala. And then, dumating ang time na pinaturuan ako ni Bong kay Ralph De Jesus mag-tune kasi si Si RDJ. si RDJ, RDJ, sobrang busy na sa work niya, ganyan. And then ito, gusto magpaturo, tinuruan ko. Kamali Difference ako. is, Nagkamali ka ng mentor. ang difference is, ako, tinigil ko na yung pagtotono. Saglit lang ako nagtono. Siya, yun yung career niya ngayon. So when they say tono, it's the ECU tuning. ECU tuning. Yeah. So, bakit mo tinigil yung pagtotono? Nung, Pinuman siya. hindi. Nung buhay pa si Bong, nagtotono ako. Pero nung nawala na si Bong, nang simulan ko na yung powerhouse, parang yung tuning, medyo na-out of focus ako. Kasi, kailangan matuto dito tayo sa engine side naman sa makina. So, bigyan mo kami ng konting background sa Powerhouse. Okay, Powerhouse started around June of 2015. So, I'm going 10 years now sa shop. Nag-start yan when Bong passed. No, ang nag-start yan, ako, si RDJ, and yung kaibigan namin si John Calaw. So, ang nangyari, supposedly, itutuloy dapat namin yung kay As H3. as H3. Pero nag-usap-usap kami nila RDJ, nag-meeting kami na parang mag-rebrand o mag-start tayo ng bago. Okay. With yung existing clientele ni Bong. Okay. Pero so rebranding lang. So yung H3 talagang todo sinara. Hindi pa agad-agad sinara. Tinaray mag-survive nung Ate. wife ni Okay. Bong. Pero eventually hindi rin natutukan kasi. And then may mga other interest na si Ate Connie, so nawala ng tuloy. Pero yung H3 kasi kabilang Yeah, 400 meters away. tapat lang, di ba? 400 meters away. Sinukat mo? So, for those who don't know about H3, H3 is a well-known na builder ng race cars before. Yes. Na sila yung nag-fastest, di ba? Wow, for the Nung longest time, na fastest Honda. Wala pa traction, Wala pa. traction control, Wala pa. wala pa yung mga technology na meron tayo ngayon. Ang naalala ko sa H3, may plaka yan para sa mayayabang. Well, parang iba yung pagkakaalala ko dun. Ano? yung... Engineer to be feared. Ah, yun, Oo, yun. Tapos meron pa yung para sa mayayabang, di ba? ang alam ko, kung di ako nagkakamali, ang nag-isip lahat ng mga, ano na yun, si John Calaw yun. So, Magaling kasi siya sa ganun. Sino mayabang? Lahat naman tayo may Lahat So tayo. Aminin before, na natin yan. meron ng kotse na pinabuild ko doon sa H3, kaya ko rin sila nakilala. Yeah. Which is the DC5 na K-series rin. Ako, I've always wanted to go sa H3. Kaso, nasimulan na yung kotse ko sa ere dati. Oh. So, parang di ba dati may May issue. alitan eh. Oo. So, Anong Kasi year yun yan? ang best of the Anong best. year? 2007? Hmm. 2008? Yeah. Tapos, so, ano? First year high school. First year college. So, si Jer naman, yung Jer tuning, gano'ng katagal? Gano'ng nakatagal yung brand Wala may Jer katalan-tatuhan tuning? lang naman yun eh. So, I think when he started around 2012, ang bilis naman na pick up lahat. Then, nagkaroon naman siya maraming clients. Lumakas yung budol. I guess, Lakas yung budol. around 13, 14 years niya lang ginagawa yun. Marami Tuning. nagpa-auto eh. So, it's a long shot question, no? Ballpark figure. In a month, how many cars do you tune? Depende. May malakas Race na eh. season, pag Ano race din? season. Seasonal din. Pag race season, kunwari, eto, before netong race Ngayon, na wala, nangyari, mahina ngayon. wala masyado. Walang racing yan eh. Mga 2 years ago, no? Yung kaputukan ng Oh, 2 ano. years ago. Na Lockdown, tulog. after lockdown. Grabe Oo. karera. So, let's say, for example, meron 10 kotseng formado, kargado. Ilan ang tono mo doon sa 10 na yon? Mga shot kalahati. So, that's a fair market share. Hindi. Do you agree? More than half. More than half. More than half. Yes. Ang masarap dati yung yung 1 week ang walang tulog. Ayun, yun. Minsan, Kakatono. 3 hours, 3 days kami nasa dyno kasi sinasamahan ko rin siya para kung kailangan niya ng assistance sa ibang kotse or
kahit ibang client. Ano, tuloy-tuloy? Gusto mo na Parang umuwi, hindi last- ka may darating? Parang Hindi. last year, Hindi ka naalala makauwi. ko ganun ka. Oh. Last Mahina year. na yun. Mga This 2 year, years ago, this year, grabe. may na ngayon. So would you say na kaya ka nahasa sa pagtotono kasi madami? Oh, dire-diretso lang. So, Walang magaling, practice din, walang magaling parang dyan. Sa tono? Paano, what do you mean? Walang magaling dyan. Walang magaling sa tono eh. Hindi ako magaling. Walang magaling. Bakit? Hindi ko masyado maintindihan. I don't follow. Ang tuner, dalawa lang yan. Isang marunong, tsaka isang nag-alam-alaman. Nag-ano? Alam-alaman. Nag-aalaman. Nagmamarunong. Isang marunong dahil sa nagmamarunong. Okay. So, lahat naman siguro nagsimula sa nagmamarunong. Oo, lakasan lang ng loob yan eh. Oo. Siyempre- Kumbaga, kaya mo yan, of course, Aha. basic. Ganon. Magtatanong ka eh, limited pa naman talaga ng alam nung lahat eh. No? Oo. Merong magagaling na talaga pero Diyos yung mga yan, hindi mo ma-approach. Pero nung when you started, wala pang YouTube, wala pang mga online. Meron na may tutorials. Pornhub na nun. Meron na nga. Pero everything you learn, I think, is through experience. Through experience. Nag-aano rin siya kasi na-update May mga niya yung- online ngayon eh. Oo, may mga Oo, online may classes, guide ka HB na. Academy. Kumukuha siya noon. Hindi katulad nung una, magbabasa ka ng forum. Okay. So, yung ang tawag ito, yung kaya mo lang maintindihan sa forum, yun lang din na ma-apply mo. Parang Hindi, ganon. pag nagbasa ka ng forum, halimbawa 3 a.m., na gets mo yung idea. 5 a.m. kalimutan mo na. Hindi, 3:30 na ka lang sa kotse mo, nagte-testing ka lang. Okay. Ah. So, you started tinkering with your own car. Ganun. Hindi, mga kaibigan. Okay. Tara, tuloy ko kay Libre. Testing natin. Practice yun. Oo. So, nung nagsisimula ka, syempre, ikaw na nga nagsabi, di ba, practice. Nung simula ka, ilan na nasira mo? Wala kang masisira. Wala eh. ka masisira? Ah. Hindi pa totoo Hindi yun, mo kaya ganon. sirain. Sobrang tanga mo para masira yun. Ganon. Yeah, totoo. Pag kami nasira, usually it's mechanical. Mechanical lagi. Oo. May instances na hindi kasi alam talaga ng tuner. So, ibig sabihin, pag nagkamali ka ng ganon-ganon, Hindi mo masisira. mamamatay lang yung makina. Ah. Hindi siya Marinig mo andar. So yung tumope, mixture bilis, nung... dilim, gano'n. Sobrang laki ng leeway ng error Okay. bago mo masira. Di, So, pag di nasira pala mo na yan, basta-basta yung sasabog. sobrang tanga mo na talaga. Kumbaga napakaraming signs bago sumabog, bago masira. Kasi yun ang ano, May yun pressure ang, sa iyan. yun ang common fear eh. Na, tangina, I think I can do it myself, but I don't want to do it myself kasi I have too much money invested on this and I might fuck things up, di ba? Ibayad ko na lang. Oo, parang ganon. So what you're saying is, anyone can do it as long as meron kang analytical skills, Mas maganda yung as long meron as kang- hindi ka tatanga-tanga. Meron kang, Yun. at least Huwag kang alam mo yung tatanga-tanga. background sa makina. May alam ka. Basic knowledge lang. Basic knowledge sa makina dapat. So how makina works, ganon. Yeah. So ikaw, nung nagsisimula ka, how many years did it take you na parang meron ka ng confidence na yun to take on Mayabang clients? man ako, day one pa Hindi lang. mo talaga confident ka. Hindi, yung tipong, was there a time na nakita ka ng, pwede kong gawing customer to kasi high budget. Eh, Siyempre, lahat naman tayo. Walang ganun. So pare-parehas No. lang I mean, yan. I mean, lahat naman tayo, pag nakita tayo ng high budgeted customer, siyempre, parang ganado. Dahil alam mong, Difference kasi sa kanya, fixed ang rate niya eh. So, Oo. kesyo mayaman pa yan. Okay. Fixed. Ah. Hindi naman niya isa-spike yung presyo niya. Depende just sa cost customer. mayaman. oo, di ba Pag ikaw, mas mahal ka lagi. Hindi rin depende sa kotse. Hindi, depende lang yung sa Pare-parehas lang yan. Depende Honda, sa Corolla, ECU, ganun. sa software, ganon. Okay. So yun Pero- nga, kailan ka nagkaroon ng confidence na talaga na tipong, alam mo yun, kaya mo ng, Nung marami na nang uuto sa'yo. paano? Marami na nang uuto sa'yo. Galing mo na, Jer. Gano'n. Ah. Okay. So yung, Oh, pero alam mo sa sarili mo, wala kang magaling dyan. Basic ano lang siya eh, parang math. So Analyze ano mo lang ang siya. sasakyan na pinaka nahirapan ka kumbaga? I Or think Yung ECU, galing sa bobong software. yung galing sa bobong builder, Ah. mga stock, ganon. So yung mga naka-chrome yun, ganun. Kahit anong ECU, basta mali yung mechanical, mahirapan ka talaga. Ah. Okay, so the tune is only as good as the builder. Sino pinarinig Yung mga bobong. Recent ba yan? Recent? Hindi. Hindi Hindi naman. nawawala eh. Di ba? Laging, Bagong builder, lumang builder, may tanga talaga eh. So, ayun, sige. Let's say, for example, na natapat ka sa tanga. Tanga na rin ako, yung tono ko. Wala kang magagawa eh. How do you approach, how do you handle that situation? Nung una, magwa-wiring ka, magta-timing ka. Ngayon di na. Sabihin mo na sa kanya yung katangan niya.
Rekta na. Papagod Kumbaga, ka lang eh. I don't have time to fix the fucks up. Hindi, ganun eh. Kasunod na papadala sa'yo, ganun na naman, mali na naman. So, turo mo na sa kanya. Pero di ba ikaw, hindi ka nag-tune ng street? Nag-street ako. Nagsistreet Oo. ka rin? Nagsistreet tune ka rin? One of the few na magagaling na Alam mo sino magagaling mag-street tune yan? Yung mga yan, matatanda. Si Pepe. Magaling si Pepe. Matatanda. Mga matatanda. Eh, sila kasi Mga nauna. elderlies. Oo. Sa kanila man ako nagtatanong dati. Paano mag-flash ng ganito? So, yung tuning nung araw, when you first started, tapos yung tuning ngayon, anong Pareho. parehas pa din? Parehas Technology-wise? Pareho. Meron lang mga Gumaganda lang yung features. ECU pero hindi sa power-wise yung ginaganda niya, yung mga peripheral niya. Yung Features. Features. Safety Oo. Features lang. Mas mabilis lang yung mat niya, mas komplikado yung mat niya, mas precise, pero power-wise pareho lang. Parehas So lang. basically the same Ah. how you Concept pa tune rin the na. old ECU. Parang ganun Pareho. pa rin. Ang different approach lang kasi ang daming settings na pwede mong ilagay, Gawin na parameters na pwede mong galawin. Oh, so, would you say na if you have a basic setup, would it be worth it to get an advanced ECU? Or pwede na rin yung basic ECU, not tunable ECU lang din? Depende sa pipindot. Sa tuner. Oo. Mm. Ang pinakamagandang issue lagi yung alam ng tuner mo. Okay. Pero Which kung is tuner ikaw, alam ka, mo kahit lahat. anong issue yan, dapat alam mo. So, ikaw, anong pinaka-paborito mong yung ECU? pinakamahal. Pinakamahal. Ano yun? Motec, Motec. Entron. Kasi Pwede. wala kang magawa dito sa Honda. Presyo ng kotse. Chrome. Hindi, Chrome. Isipin mo Chrome, matanda pa sa akin. Oo. 30 years na, 25 lang ako. So, let's say, Limited yung pwede mo i-adjust dun eh, no? Sa air fuel. Power-wise, kahit anong ECU yan, kung 150 horsepower yan, pwede mag 155 sa pinakamahal ng ECU, pero hanggang doon lang. so let's say for example, may customer, oh, Jer, Motec ako, excited ka. Ganon. Kumbaga, may kilig. Mayabang to. Ah. Eh, mas mayabang ako. Mayabang ko to. At naiintindihan niya yung setup niya. Okay. Kasi meron dyan, tangin na magkano yung setup mo, 1.5, 2 million. Tangin na, kabitan mo Honda data. Yun nga yung sasabi ko na dapat inaayon mo din yung technology ng Oo. ECU mo doon sa setup technology mo. ng setup. Oo. So, builders, ano na yun no? Duty na ng builder Dapat- mag-recommend kung anong Oo. ECU dapat no? And kami naman, depende rin sa budget ng client. So lahat kailangan namin i-shoot. Yun, end of the day, budget pa rin. Budget talaga pa rin. So what if kunwari may magpapatono sa'yo? Sabihin niya, boss, patono ko. Sabihin niya sa'yo. Kaso hindi niya ma-explain sa'yo yung karga ng makina niya. O kasi second hand na nabili. Ah. Wala kang magawa. Hanapin mo yung builder. Kung walang builder, silipin mo talaga. Mm. Bibiyakin, gano'n? Hindi. Yung mata-mata. Buksan mo kung anong cam, silipin mo ang piston. So doon na siguro papasok yung experience, no? Na one way or another, may natono ka ng same identical setup. Yun lang. Ang problema niyan, pag silip mo may mali. Okay. Mm. Ang lalabas, sinisiraan mo yung previous builder, So doon na nangyari yung... yung chismis. Oo. Pero was there a time na... Hindi. Kasi ano ba? Ang tono ba subjective sa owner? For example... Hindi. Katulad niya na, di ba? Merong may nagdratrag, may nagsisirkit, may pangaraw-araw. Okay. Putangin na, usong-uso dati nung iba yung tono ko ng pangaraw-araw, iba yung tono ko pang circuit. Okay. Katarantatuan yun. It's the same thing sa cars namin, nung ginagamit namin sa endurance, na dinadrag din namin. Isang tono lang yun. Isang tono lang. So is it like parang sa gitara na ito nakatono to for rock, nakatono to for blues, nakatono to for classical? Or isang tonohan lang? Yung tono would depend sa setup ng kotse. Katulad ng, kunyari, mga ganito, siyempre, for drag yan. Pero ang pag-tune niya is basically lahat ng RPM. Kasi ang problema sa ibang tuner, shortcut nila yung, kunyari, yung Top RPM end lang. na natatapakan or VTEC lang Yung top end lang kasi pang drag top end siya. lang. Yung ilalim, hindi ginagagalaw. So kami, pag kami nag-tune, we make sure na every increment from the 2,000 RPM mark, going 2, 5, 3, yan, maayos. Pati yung Napanood ko part na si Jer magtono, talagang binubusisi niya lahat. Yes. Akala ko Oo. lang. Akala ko Gumawa ko lang matagal para sulit mangyari yung bayad. Para kunwari 1 hour. Kasi minsan Pa-trailing. makikita mo dito sa pit lane, yung mga kotse, Ah. kasi walang part throttle eh. So tono yung problema ng mga Tono ganun. yun eh. Oo eh. Partial, tawag Oo. doon. Kaya lahat ng kotse na nalabas namin ngayon, like
siguro 97%, pang kalye, pwede may kalye. Okay. Depende na lang sa setup or depende na lang sa fuel na gagamitin mo. Fuel. Oo. So yung, well, again, So, meron kayong car na kayong dalawa, ikaw nagbuo, siya nagtono, Yeah, na built for drag Yun racing. yung ginagamit namin for circuit. Yung ginagamit natin sa drag, yung ginagamit mo doon, siya din naman nagtotono. Wala naman ito eh. so ayun nga, going back to my question na kung subjective ba ang tono. Let's say for example, meron akong kotse. Pinatono ko sa ibang tuner. Kumabayo ng, let's say for example, 300. Pero, feeling ko, I don't like the way it drives. Pero kumabayo siya ng 300. Ngayon, dinala ko sa'yo, inayos mo yung tono, kumabayo siya ng 280 lang, pero mas pino siya manakbo. Nangyayari ba yung gano'n? Oo, yung sa Pino siya hindi. Pero kung isang kotse yan, kahit 10 tuner yan, kung 300 horsepower yan, Dapat 300 ang lalabas. 305 to 95. Hindi pwedeng may 320, may 270. Okay. So, ang power ng kotse talaga Yun is talaga yun. Kung ano yung dahil setup. kung ano yung setup, hindi dahil sa tono. Oo, hindi sa tono. Okay, okay. Medyo na... Kaya di ba pag minsan man nagtanong ka, ganitong setup dyan, anong kabayo? Alam mo na yung baseline. Hindi pwedeng pang 300 yung setup mo, kabayo ka 100 plus. May mali. Okay. Di ba? So, Okay, hindi so- pala yun na lilipat ko sa tuner na to kasi mas may kabayo. So, dapat pala, like, pare-parehas lang sila. So, merong compressor na nag-on sa likod namin. Ewan ko kung narinig yun, pero jaga. So, it's si Ace naman. So, Ace, when you started Powerhouse, were you already tinkering with K-Series engines? No. Kaya kami napunta sa puro K-series. So, yun nga, si Bong namatay na. So, parang ang pinaka-head namin at that time was RDJ. Parang lahat kami was asking him, what's our next step? Anong gagawin natin? So, RDJ decided lahat ng B-series ilipat kay Tyron that time. AutoWorks. Mm. Pampanga. AutoWorks, yes. Tapos lahat ng K-series, which is sobrang konti, nasa akin. Kasi si H3 built the fastest sock and dock nung Yes. time na yun, di ba? Nung time na yun. Nagkaroon siya ng record na ganun, di ba? Oo. So, yun nga, Which is yung K-series, hindi pa masyadong hindi popular Hindi nung pa. time na Tapos yun. ang una kong client talaga is yung Yanson Brothers. So, Yung mga tube chassis. yung mga tube chassis na case. So, Na orange. Doon kami na, doon nahasa sa K-Series platform. K-series na yun. Oo. I remember Rurex, nahawakan mo pa yun. No, hindi. Hindi na. Oo, hindi na. Kasi when Bong passed, parang si Edwin, parang preserve na lang yung kaha, tinago okay. na lang. Kasi syempre, memories yan eh, di ba? Pero siya pa rin record holder ah. All motor, Hindi, turbo. turbo. Oh, si Na front wheel drive. Kaya ko pa rin ang may record ng front wheel drive. Correct. Ilan yun? 8-8. 8 seconds. Eight. Sino Anong year? nag-drive nun? To Si Danes? 12 ata? 14, 13. 13? Sino driver nun? Danes Sarmiento. Si Danes. Oo. So, Si until Danes now, hindi na nagda-drive ngayon, no? nagda-drive pa rin siya minsan kay... Pag nakakatakas sa asawa. Ah, nakikita ko yun sa school nung anak ko. Nakikita ko yun doon. Minsan nag-drive siya sa kay AutoWorks. Pero pag circuit, nag-drive Pero si Dave, sa kalsada din nagsimula yan eh. Oo. I mean, lahat Lahat talaga din. naman. So, Ikaw, Ace, yung fastest mo nung time na nagda-drive ka ng 4H3. Nung time ko is 10 flat pa lang noon. Ano pa lang, S300 Rurex, sinakay mo Rurex. Turbo yun, turbo. turbo, yung Oo. Rolex. Bago Kasi siya yung, nilipat nung kay time na Danes. yun, mahirap pa magpa-oras ng all Walang motor, di ba? traction, walang traction. So, lahat ng pwede mong gawin sa ilang passes lang per day, subukan mo. Tapos meron, uso pa rin ba ngayon yung meron ice na container? Water to air. I think yung mga malalakas na lang ang gumagawa nun. I think sila Michael Lim ginawa. Pero, Kasi dati nakikita ko kay Rurex, yung nilalagyan pa nila ng mga Oo. ice Kaya na. nangyari kasi nagka-trend yung following yung SFW sa US. So air to air ang Mag-air to air. hindi, di ba dati uso yung mga tube chassis, yung mga chop top, Yeah. ganyan. Bakit bigla nawala yun? Sa yung trend nga, katulad sa sabi Oo. niya, trend sa US na SFWD. So, yan, ganyan, kotse-kotse o oras. Which is, kaya naman din naman talaga. So, ano bang mas mabigat? Tube chassis o yung mga ganyan? Ang difference kasi sa tube chassis, Weight.
Ikaw magsusunod kung nasaan yung weight. Kung saan Okay. mo gustong weight na ilalagay. Pero roughly, same net weight sila. Oo, nandun Oh, gross weight. Oo, nandun din, hindi sila nagkakalayo. Nalalaro lang talaga yung... Pero mayroon Yung ako nakitang bias tube chassis dati, binuhat lang nila sa likod na gano'n. Oo. Parang lahat naman ginagawa. Kasi katulad nung race car namin ng mga Yanson, 70-30 ang bias nun. 70 harap. 30 likod. Oh. So, pagka umalis siya, consistent kami, 1.5, 60s, ganyan. Okay, so nung nangangarera ka all these years, was there ever a time na it gave you a real scare talaga? Nung sa Rurex, nung hindi ako pumareno. Paano hindi problema? Hindi ko magat yung preno, tapos Reasons, nakalimutan ko may reasons. parachute. Reasons. Ah, Panalo-talo. hindi Hindi, first pa, sakay yun. qualified Tuloy talaga na. yun. First sakay. Saan yun? Saan? Dito. Dito. Ah. First. Gago, tinakbo namin yan eh. Oo. Tumatakbo ko din. Ako, si Bong, si Edwin, Si RDJ. RDJ. Medyo naiwan si RDJ. Teka lang, Unang nagbukas ako. Hindi, medyo naiwan ang natakbuhan. ano nangyari? Sumalpok? Oo, sumalpok ako. Dito sa Clark. Tinatry ko yung engine brake. Doon, nag-wall ako doon. Sa dulo? So, Oh, that was you. I remember. pinapress ko yung, ayaw ko magat. That was the first time na yung ganun na siya kalakas. 1,000 plus na siya noon. Oh. So, ano Medyo yun? may taranta. Ano yung flashback hanggang high school, gano'n? Hindi naman, parang naging slow mo na lang lahat. Flash, baka... Hindi, High yun eh. school. Nag-uusok yun eh. Lupa. Nag-usok yung buhangin yung lupa. Tapos wala. Pero Kasi warak ako- yung kotse, wasak. No. Anong nangyari? Kiss lang eh. Halik O, Ah. napatigil mo naman kahit paano. Siguro, mga takbo ko na lang. Siguro around 80, 90 na lang. Pero tulala siya. Oo. Sipin mo simula starting Kasi ang hanggang doon. iniisip- Kailan ulit yun? Nakahawak lang siya sa manibela. Kasi ang iniisip ko noon, ano sasabihin ko kay Edwin? Yung owner. Yun na nasa isip mo Okay noon. na sa isip ko. Wala pang pamilya Safe- noon. Safe naman ako kasi may roll cage, may monkey cage, may hands device ako, kompleto. Naka-strap in ako na maayos. Wala akong naramdaman sa impact. Wala talaga. Parang naisip bumper ko lang, Oo, ang naisip ko lang, ano kaya sabihin sa akin ni Edwin, pagdadrive pa kaya ako ni Bong. Kasi yung sa amin, as drivers, gusto namin palagi mag-drive. The pride, no? Oo, so, pagbalik dito, binuksan na lang yung turbo, nilinis, sinanginan, kinabit yung turbo. Palit na Si radiator. Bong, tinalon-talonan yung radiator, nabalik ko eh. Tapos sabi ni Bong, uy, sakyan mo na, ikaw na uli. Sabi ko, hindi na. Si Edwin na. So, tinakbo ulit yun? Natakot. Nag-champion si Edwin that day, alam ko. Kailan ulit yun? 12? Meron? Anong event? 11 o 12. Ano yun, wala ka pang pamilya noon. O meron na? Wala pa. Engaged. Propose ka na nun eh. Anong event yun? NDRC rin. NDRs. Oo. Puta, yan ang scary talaga. Oo. May Tapos Kasi yun nala- ang scary, ang part na scary kasi yung gastos eh. Kasi alam ko yung gastos eh. Yun lang naman. Pag race car kasi hindi ka matatakot. Kasi kompleto Buhay. ka lang ano eh. Buhay ka. Oo. Buhay ka talaga. Kahit mag-iikot-ikot yan. Oo. I mean, May nangyari na ba dito? meron. Na nag-iikot yung kotse? Meron. So, ano feeling nung nagda-drive ka ng 10-second car? That time, na walang traction, tapos yung primera segundo mo, hindi ko So, makapit. di ba, tinitimpla mo yun ng paa para lang kumapit siya? Slightly, hinahayaan ko siya mag-spin. Ah, okay. Pero magkaroon ako ng buwelo na lang sa pandulo ko. Tapos mag-kick in siya ng third gear, yun talaga yung puro hatak talaga. Kaya mataas ang trap speed ko. Mm. Dumudulo na. Puro dulo na lang kasi nga hindi namin mapaalis. Dahil mahirap. That time, mahirap. Ngayon, super basic. Pero kung yung setup na yun, linagyan ng traction control, Siguro, what do you think the oras would be? low 8s maybe. Oh. Tingin ko. Minimum mga 8.3, 8.2. Pero Kasi why, when you reach the 10 seconds, para pababain yun, sobrang So laking hirap. difference. Sobrang na nun. hirap. Oh. so bakit walang gumagawa? Ng tube Nung the same setup with better ECU na lang. I think meron naman. Yung setup, Marami. ganun pa rin yung mga setup until now. Yung cam nila, yung piston nila, rods. May Turbo iba lang lang ang na chassis tsaka mga turbine. Gearing, tangina, yung pa rin ang gearing. So parang isa, proven recipe na. Yeah. Pero yung mga ganung makina, parang isang takbo sira, di ba? No, hindi. Hindi naman. Hindi naman. Yun pagka may mechanical failure, wala magagawa. Pero syempre, sa ganun fast cars, hindi lang naman yung engine yung kukonsider mo, pati yung transmission mo. Yes, So, pinag-aaralan lahat ng gearing nun. Oo, gearing na yan. magmamatch dun sa power. And after nun, or actually before nun, pati chassis.
So, kailangan Yung weight galaw- distribution. weight distribution, kung paano siya gumalaw. Kasi lahat, katulad ako, nag-drive ako ng race car, nararamdaman ko dati, yung mga kotse namin, kung saan yung flex point niya. So, ang laki na nawawala sa 60 foot mo. So, nung na-address ko yung flex na yon, naging consistent kami 1.5 lows to 1.4 highs. 60 foot. So when they say 60 foot, yun yung from a standstill, 60 the feet. first 60 feet, Yeah. 1 point, ilang seconds? 1.5 to 1.4 high. So it's as Consistent fast, kami ron. it's as fast as saying 1,000. Yun na yun. Nakalampas Yun ka na ng 60 foot. Oo. So, yun. Ang daming kailangan i-consider. Hindi kasi porke nagawa mo na yung makina, alam mo, oras ka. Ang daming mo kailangan i-consider. Pero ikaw, were you also driving competitively? Pagbobo yung mga tinotono ko. So, hindi. Yun nga yung sinasabi ni Ace, kailangan alam mo yung galaw ng chassis. May time na, buti kung sila, yung matatanda yung driver palagi, alam nila, ma-address kagad. Pag medyo baguhan, ang alam lang nila, malakas, Jer. O, Hindi nila kamusta? masasabi sa'yo Sarap, kung ano. malakas. Tanginan to, bobo. Pag yung mga matatanda, tangina pangit yung ano ko. Andito yung bigat ko, spin ako dito. Nag-flex ako pagdating ng ganito. Ma-address mo lahat, ma-shortcut mo. So, katulad nung nangyari sa amin back in 2023, meron kaming 15-year-old, 12-year-old chassis na nirecondition namin. Yun yung Werpa. Race car. Every race, ang laki ng increment ng improvement namin. Kasi na-address namin kaagad yung mga maliliit. Kasi nagsama-sama yung matatanda. Sumama ako sa kanila. Hindi, Well, yung kami dalawa lang naman hindi yun nila naiisip eh. Akala nila, buo silang malakas na makina yun. Lagay mo sa magaang na kotse, Oo. yun na yun. So it's more to that pala. Marami talaga kailangan consider. And to consider also, yung time na tinatapon namin yung race car namin dalawa, we are using 8 years old na tire. And we're talking about 0.0 of seconds, di ba? Oo. Differences. Hmm. So ano pinakamatulin tinakbon nung kotse nyo ni Werpa? Yung Werpa is, sa kanya, nag 10-3. Yeah. 10-3 lang. 10-3. Nung drive mo, At that time setup, kasi yung setup na yon 10-6 yon. so bobo ka agad. Magkaibang setup. Magkaibang setup. Magkaiba. Kasi yung makinang unang nilagyan namin doon, yun yung ginagamit namin. Circuit. Pang circuit. Okay. So, then yung K-Series Pang circuit yun, oo. na turbo, No, all motor lang yun. all motor. 10-3. 10-3. Still, Nagka-problema, siraan na tayo transmission. transmission. Wala naman kaming budget. So, Okay, so natigil. nung nakabuo kayo ng 10-3 na kotse, roughly magkano nagastos yung dalawa? hindi. Group Ano yun eh? effort yan. Ah, okay. So may kanya-kanya, pati si Boss Marv, tumulong din sa amin. Siya si Jazz King. No? Yung owner ng Josh King. Okay. So tumulong sa financial side. So kaya namin nagawa yun. Kaso nga lang, nung nasira ulit yung second transmission, dahil nga wala kaming strain gauge at that time, dahil nga limited ang budget, doon na medyo humihinto na kami kasi medyo masakit na yung gas. That is sequential. No. Strain gauge is clutches lang. Okay. Oo. So nakaapa ka na lang. So, yun ang ano. Pero ang na-prove namin that year, yung sobrang cost-effective na kaya mo sumabay sa Super Pro. Super cost-effective lang ng race car. Very low maintenance. Binuksan namin yung makina na yun in January. Ang next na check-up nung tapos na yung season. Isang beses lang namin siya dinayin. So, the whole year, transmission lang ang pinag-alaroan namin, yung chassis, suspension, yun lang. So yung makina na yun lang yun, the whole season. Oo, hindi namin binuksan. Baga, yun na yun. K yun, K-Series. K-series yun. So, Ilan super- kabayo nun? Nung 326 lang yan. Nagsimula sa 326. So all you need is K24? 326 horsepower to run 10s. Actually, lower kaya. Oh. They've done it. Sila, AB Works, they have done that. So ibig sabihin, hindi mo kailangan ng mga 500 plus, 600. Mas masarap All yun. motor. Mas kailangan All yun. motor to. All motor daw. Kasi all Turbo na yun. motor. Pero to tulad reach- nila Vanny na merong 500. Staging lanes. Sarap talaga yun. Sarap Diba yun. to reach Sarap 300 sa all motor, di ba? So yung mga 500, Mostly boosted. kahit na magkamali ka, ganun ang oras nun, ganun? Hindi. Hindi naman. Hindi din. Hindi rin. So, May tamang drive pa kunwari, din. sa ganyan, sa technology ngayon, pwedeng naka-floor ka na lang. Wala nang angatan yun. Actually, nagagalit siya pag inaangat mo. Kasi binabasa niya yung data logs eh. Ah. Inaayos niya yung traction. Pag inangatan mo, sino yung gano'n?
Anyway, yung... Tinitira ka, oh. Hindi, naalala ko lang bigla. Nagagalit siya sa amin pagka inaangat namin. So, floor mo lang. Next pass ka babawi. Kasi babasahan niya ng data and then makikita mo, makakabawa sa 0.3, 0.4 of a second on one pass Dahil sa traction control. sa tuning. ginagawa niya. So, Pero yung di ba, traction control, hindi hindi siya yung sagot sa lahat eh. Aid lang siya. Oh. Ah. Well, kasi Kailangan marunong ka pa rin. on point na yung suspension po. Latag on point ng kotse. na. latag. So, ang thinking kasi dati nung early days, ang thinking kasi ang tuning would be the icing on the top, di ba? Parang gawin mo lahat ng setup mo, kabit mo na lahat yung kakabit mo, Saka mo po. saka mo papatono. As long as tama lahat, I guess, as long as tama lahat. So ngayon kasi, ang daming mga nag-i-inquire sa akin, I'm sure marami na nag-i-inquire sa'yo na stock makina, gusto ipatono. Pwede naman. Would you still recommend that? Anong pros and Tune cons? lang ang best upgrade lagi. Ganon? Okay, even sa stock. So let's say for ECU. example, they have a brand new car. Puta, Oo. meron ng available tuning solution. Tune. Tune lang. Oh. Wala na ako ibang gagawin. Hindi pwede yung mag-intake exhaust ka, tapos walang tune. Most of the time, mabagal. Yan ang sinasuggest ko rin na kunyari may nag-inquire sa amin, gusto ipatune. Tapos isasuggest ko lang, boss, samahan mo na ng maliliit, mga bolt-on sa intake exhaust para hindi sayang yung pag-tune ng tuner. Kasi once na tinono mo, Once tune, pag naggalaw ka ng hangin ng gasolina, tono ulit. Tono ulit. So, Kita lagyan ulit mo kami. na. Oh. So, nagkaroon na ba ng instance na nagpatono sa, yung walang alam sa kotse, for example, walang alam sa kotse. Nagpatono, tapos tapos may kinabit, di nagsabi sa'yo, tapos nagreklamo na, maraming ganun. tapos, Oh. how do you handle that? Tangin naglolo ko yung kotse, bumagal namal Dating okay naman yun eh. Oo. Pagkaalis ko sa dyno, nagloko na Tangin mo, after 1 month, 2 months, yung tono lang yung file mo sa ECU, hindi mababago yan. So ano yung mga parts na sobrang lakas maka-apekto nun ng tune? Yung Exhaust intake. pa nagpalit So- nagpalit na ng muffler, magbabago na. Malaki yun, malaki yun. So, kunwari magbubuo ka ng bagong buong engine, di ba? Di pinatono mo yon. Hindi magbabago yun pag lumapat na yung parts niya? Or meron bang ganun na No. instances? Magbabago yon. Doon papasok yung may experience ng tuner. Kumbaga, alam mo, pag tinotono ko, alam mo yung background, kung ano ng status ng kotse. Saan Ano mo na- gagamitin din? Oo. Gagamitin. I-anticipate mo rin yung wear and Anticipate tear. ko na lahat. Oo. So walang pinagkaiba sa nag-paint match ng kotse. Oo. Na i-anticipate mo yung fade. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi rin masama once in a while baseline once in a while, lalo na kung ginagamit mo sa Pa-check lang. racing yung kotse, no? Siguro every other race, i-baseline lang para makita kung nandoon pa rin yung power niya. Well, Kasi dapat may difference, siyempre, depende sa weather, ganyan. Pero dapat andun pa rin. So, give or take 3 horsepower, pero nandoon pa rin dapat. Okay, Kasi when mga you iba, say baseline, siya yung kukunin lang yung horsepower mo kukunin mo through dyno. to Di ba? dyno. Ganun lang. Kasi meron mga Hindi siya yung gagalawin yung tono, hindi siya papalakasin. May One mga- hit lang yun. Yeah, may mga iba kasi, paggawa, hoy, maganda ang pyesa, tapos mamaya-maya, bakit bumagal? Anong alam natin nangyayari sa loob niyan? Hindi natin alam dahil kinakarera mo eh. I-baseline natin. So, we could have an idea where to start kung may problema nga. Okay, now, is it safe to drive a car? For example, yun nga, natono mo na. Tapos naisipan niya magpalit ng exhaust, magpalit ng intake. Is it safe to drive it papunta sa dyno to get it to you? Or kailangan bang ikaw mismo yung pupunta dun sa... Huwag mo lang ihataw. Huwag mo lahat. Okay. RPMs lang. RPM. Okay, driving. so ganon. Kahit naman, kunyari, may mga rami kaming client from other places malalayo. Boss, paano pa naubusan kami ng blaze? Karagahan mo ng ibang fuel, pero huwag kahataw. Oh, yun pala. Oo. Sa fuel, sobrang laki ba ng difference ng... Or ano ba ang mainly difference ng XCS, Blaze, Octane, oo. presyo? Hindi, I mean, Pero factor siya sa Is it- horsepower output. Meron sa mga high compression, sa mga boosted, pero kung stock, minimal. so let's say for example, meron ako stock na Honda Civic na modelo. Pinatono ko sa'yo, natono mo. Tinono mo na nakakarga
na fuel is XCS. Oo. Na ginamit ng Air Max ko, ginamit ng kapatid ko, nagkarga ng Blaze. Okay lang. Okay lang. Okay lang, going up. Oo. Okay, Pero, okay lang. Pero kung natuwa Atras mo sa ka. Blaze, tapos nakargahan ng XCS, ano nangyayari? Wala naman, basta huwag mo na yata. Depende sa Ano yung worst case scenario na pwede mangyari? ringlands. Basag. Wash out. Basag. Hindi, mababasag yung ano. Basag. Init eh. Sa init. Kasi yung time pag tinuno ni Je, siyempre, of course, palalabasin niya yung power. Oo. Kasi yun ang gusto ng kliyente. Hindi naman nila, kailangan alamin kung ano pa yung mga ibang ano, power lang hinahabol ng mga yan, numbers lang. So, it has to make sure na may lalabas ang power. So, ibig sabihin nun, yung timing nun, lahat yun sagad for that setup. So, ngayon, pag nagbago ka ng fuel, ang timing mo mataas, mas mababa okay ng fuel mo, may cause and effect yun. Masisira talaga. So guys, kung kayo nakatono kayo sa Blaze, huwag niyo nang subukan mag-XCS. Pwede naman, huwag lang kayong ngataw. Pagka kailangan umakauwi or something. Mahirap yan yun. Mahirap. Di marami tayong ganun. Mahirap pigilan ng mga paa, lalo yung mga Lalo kaibigan na ko. kunyari Oo. na full tank mo pa ng XCS. Oo. Paano mo ubusin na hindi umakataw to? Diba? So, how about sa ano naman? Sa numbers game. How do you deal with clients na meron silang expectations sa numbers? Pero hindi realistic. Teka, meron pa tayong isang ano sa tackle sa gas. Yung ano yan? E85. E85. When Oh, is yun the pala, time? E85. When is Going the back. time to switch to E85? Pag taga-Pasig ka. Pag Kung ano? malapit sa gas So station, that's the only Ah, time. Pag boosted ka. maganda. Maganda. Ah. Pag boosted ka. Pero sa all motor, hindi siya recommended na. Sobrang Hindi na konti. kailangan. Ang liit ng margin eh. Parang Ah. hindi siya worth it na... Yung hassle. Oo. Ah. Okay, so going back to the to the numbers game. So how do you handle a situation wherein you were pinatono sa'yo yung kotse with the owner have expectations sa numbers Ang expectation ng client, is always higher. hindi, nanggagaling sa kung ano sinabi ng builder. Saka ng Mm. kaibigan ng kaibigan ng Oo, kaibigan. kaibigan ng kaibigan. Bulong. Kasi, Yung pinsan ko sa US, ganito eh. may Isa- pinanap ako sa US, ganito ako ginagawa. May ano ako sa Europe, ganito, ganyan. Pero yung dyno, hindi magsisinungaling. Okay. So, lagi pinakamaganda mag-baseline ka. Before mapakalman, mag-baseline Bago mo ka. pa kalukutin. Eh, kung bagong buo. Usually, kung Honda, alam mo na yung lalabasan yan. Eh. May, Kasi hindi lang siya yung unang tao na nakaisip ng ganun Oo. setup. Very common lahat naman setup eh. Ang naiiba lang naman talaga yung mga all-out na race. yung mga drag cars talaga. Oo. Medyo radical. Iba yung cam nila. Iba yung So, and gasolina also, nila. di ba, maski parehas yung engine, parehas yung ano, pero iba pa rin yung, maski parehas yung setup, hindi naman magtutugma Pero, technically dapat yun. nandoon na kayo parehas. may baseline ka. Magkalapit kayo. Halimbawa, yung dapat. gantong setup, halimbawa K24, Na, kunyari, drag curtail, drag curtail na 12.5, 3.2, 12.5 piston. nasa 280 ka niyan, baseline mo. Pag sobrang lakas nyo tumamba ng builder, 300, 305, 310. So yung mga Which is very common. So yung mga sinasabi sa manual nung cam, Bulaan yun. wala ko. Wala. Hindi, kailangan mo doon is yung mga ano. Degree yun eh, Ah, pan-degree. ah. Yung... Pero yung mga center at line. 25 Oo, horsepower. kalokohan yun. Bullshit yun mga ganun. Unless, makuha mo yung ano nila, yung kombinasyon nila. Max na kompresyon para sa gantong... So, totoo Duration ba yun. ang freak engine na tinatawag nila? Wala. Hindi Walang totoo ganun. yun. Oo. Napaganda lang yung brake nun. Ah. Or sariwa pa yung makina, di ba? Sariwa pa yung rings. Mas lapat pa yung rings. Na mas may kompresyon. Oo. Mm. Pero hindi, meron. Di ba meron ka na to, no? Isang Oo. K20, 240. Meron. Ah, meron rin. Meron. Ayun nga, yun nga yung sariwa. Nangyari na ba sa'yo na nagulat ka sa putang ina pinower? Oo, meron. Oo? Oo, yung kala mo niloloko kay. Tapos, paano mo, kumbaga, syempre, Meron. Galing niya. tinago mo na lang sa sarili mo na nagulat ka, gano'n. Putang inang builder to, magaling pala. Gano'n? Okay, ganun. Palagi siya ganun sa akin. Ah. Tago na nakachamba Kwento niya yun. Hindi, So, may ganun talaga. May ganun. what was the last yung project car nyo na binuo? This one yung EG. Well, lahat kasi ng project cars ko, palagi ko siyang kasangga pa. So, right now, we're doing the endurance car. Yun yung dinadrive ni Chino na papalitan ko na ng makina. So, Sige, paki-explain nga sa atin ano nangyari doon.
Last time? Yeah. Ba't sumabog? Wala. Naghalik lang yung valve sa piston. Sabi ko nga sa inyo, matagal na yung makina na yon. Ginamit pa namin yon sa ibang kaha pa. Yung pinang-circuit din sa nabangga. Yung pa yung makina na yon. So, nakadami na rin ikot, no? Tapos sabi ko sa'yo, Chino, laspagin mo. Which you did. Tama naman. Sabi mo, let's pagin. Pinadrive mo. Sabi ko, pa-drive mo kung sinong tingin mong potential na Ah. magkakaroon ng gusto magpa-setup ng ganyan. Sabi, So, laspagin, wag pestuhan. Ha? Hindi pwede, masigip upuan. so Pero ala aircon ano it serves its purpose talaga na yun talaga. So, nung bumigay, hindi naman ako Nagulat? Bakit, Chino? Bakit? Wala. Okay. Oo nga, Time na. tatawa-tawa ka pa nga nun eh. Kasi nga, mayroon kami naka-ready na makina na binubuo na for the endurance naman talaga na. Tsaka yung setup na yun is super basic na kahit sino mekaniko, magagawa yung ganong horsepower na makukuha ka agad. So yun nga yung kinasabi mo sa akin na in the early days, kung bakit K would be a better option than going for a Well, B series. For me, if you ask me. Pero kasi meron pa rin naman mga tao na they prefer the B series. I mean, Hindi, meron ka explanation doon tungkol sa gastos eh. yeah, when you start Paano the yun? project, kunyari, we have the same amount ng project value. Kunyari, 500,000. Go with the K, go with the B. Yung aabutin ng horsepower ng K, para maabot ng B, marami ka nang ginawlaw, marami na. So, yung life niya, or yung Kumbaga kargado na siya. kargado na siya, pero ito, hindi ko pa ginagalaw, na pareso tayo ng horsepower. Pero ang reliability ko is factory pa din. Kasi wala pa nga akong ginagalaw eh. Very Tama. minor lang. Tapos pag sumabog yung kargado na B, halos tapon lahat. Oo. Ngayon, pag sumabog yung K mo, tawag mo lang kay Harold sa ibang seller ng K. Makina lang ulit. Oo. Kasi the rest will be... Reuse mo pa eh. Oo. So, yun So yun ang reason kung bakit K is the way, The way. and K is the future. So sinasabi mo na K-series over B-series, ikaw? Hindi, sinasabi ko, ako, May kanya-kanya yan eh. Hindi, ikaw nga. Ikaw. ako, sinasabi ko K is the way kasi sumasabay lang ako sa uso. Kasi as content creators, you have to be... The thing is, ito yan. Sa B, like sa all motor na B, no? Para maabot mo yung Power. power ng K, ang dami mo kailangan gawin sa B. Ngayon, yung mga ibang builder ng B, they get a pleasure na maabot yon. Umabot yun. Diba? Kasi hindi siya madali. Diba, Hindi siya same madali. yung nangyari sa SOC. Mm. Pag naabot nila or natatalo nila yung yun do, Oo, yung oo. B-series. Yeah. Diba? So, iba rin yung feeling. I'm sure iba ang feeling na nakuha nila yung horsepower. Pero ako ever since talaga gusto ko K-series, talagang tuwan-tuwa ako. Kunyari may EK, may EG na. Pag binuksan bukas, K, no? K-series talagang... Actually, aminin na Wow, lang. Mayabang talaga kasi. Oo. Mayabang ang K. Pero, pagka hindi mo na-power ang K, Nakaya. kaya. Oh. Hindi, walang pinagkaiba sa nung araw na puta may ESI, tapos magbukas B-series. Oh, Parang ganun, B-series. Pero kasi sa B, pag napapower mo talaga, magaling ka talaga. Yun lang yun. Yun lang. Ikaw, as a tuner, anong mas gusto mong tinutono? B or K? May or difference Honda ba? K. K. Because, May challenge eh. paano? Yun nga yun eh. Sa B, ano ba B? Fuel table mo, dalawang map lang. Okay. Ignition table mo, dalawa rin lang. So, 4 VTEC lang. ng VTEC. VTEC Oo. ng VTEC. Sa K, In degrees. yung So, 15 pages ka. 20. 20. 20 pages. Oo. So, lahat yun, iniisa-isa mong Oo. galawin. So, Kaya tarantado yung mga nag-i-stretcho ng K. Bulanan. Ano yan? Matono mo siya pero hindi tama. so yung tuning ng K, di ba, ang dyno, alam naman, 1 hour lang yan eh. Kaya matapos in 1 hour? Pag walang problema yung makina. Oh. Most of the time kasi, may Lakas na, ingay ah. yung mga simpleng maliliit na issue, halimbawa yung maluwagang kang belt. Maluwagang? Belt. Nangyayari. Anong belt? Hindi, ganyan yung serpentine belt niya. Belt maluwag, ng or alternator? Alternator. or ano? ang sinasabi niya lang, pagka kaya niyang tapusin in 1 hour, kung lahat Lahat fire Ako na, kung flawless. Tatag na yung walang maging makina. problema. less than an hour, kaya. Pero 90% of the time, lagi may problema. What's the fastest na ng tono mo? Na, Na nagtono ka lang, yung pinakamabilis. Ah, Tapos na, ganun. Yung sa amin, 35 minutes. Yung sa akin, yung circuit car, 35 minutes. Ah, hindi. Nung minsan,
Kailan? Yung circuit card niya, ano. Yung may oras. Hanggang 2 o'clock lang yung dyno. Ah, okay. Well, ikaw na nagsabi, yung K, 20 pages yan. Oo. Ang circuit yung tono natin na yun. Ay, yung inayos mo talaga. So, 35 minutes. Kasi nga, super basic yung setup. So, malaki. yun, sinabi mo na 20 pages yung kailangan mong ayusin sa map. Assuming na stock box ka on data. Oo. So, yung 20 pages na yun, is it that tedious na parang challenge? I mean, you get the challenge? Pag nagpapatono ka sa akin ng K-Pro, huwag mong usapin, susuntokin kita. Ganon. Kasi focus. Sobrang hirap. Maliligaw eh. Tapos you enjoy the challenge of Kailangan in the zone ka doon. Malilito ka eh. Kasi ang habulin mo, 2-3 horsepower per RPM eh. Ano ba explain yung pagtotono? Hindi kasi inaano niya per degree eh. Per degree kasi siya yung eh. BTC movement. Oo, ng yung K, ganun. oo. So, 0. Yung BTC parang cam gear mo lang sa SOC sa ano. Pero doon, di ba pag SOC, DOC, pag B, Fix. B, mano-mano ginagalaw. yung K, yung mga BBTI, ng Toyota, Makina na nagpapagalaw doon. may cam gear na siya, BTC, BBTI. So, per degree nun, kung saan mo sinet, tinotono niya yun, yung air fuel na yung timing nun. So kaya mas masarap siya. Kung alam mo sa B-series, pag nag-advance ka, lalakas yung ilalim mo. Mawala yung dulo mo. Pag nag-retired ka sa exhaust, pag mayroon kang dulo, mawala yung ilalim mo. Sa K, mapapataba mo sa buong graph. Okay. Kasi magagalaw mo mako-combine mo siya. per load, Per load, per RPM. per RPM, yung VTC na yung adjust. So pag advanced tinapakan mo yung K na natono mo ng tama, Sarap. parang F1, yung feeling mo, sobrang responsive niya. Buhay na buhay. Kasi yung ano. gumagalaw-galaw yung... Oo. VTC. Pero Sumusunod sabi ko siya. nga, pag nagtotono siya, may Yossi siya dito, may laptop siya dito, may pinipindot siya. Oh, may kausap pa sa Meron phone. ba siya? Baka Pedal, mag-gusto pedal. ko sa phone. Tangino. May kausap pa sa phone. Kinikilig-kilig pa. Hindi. Usually naman, tinatawagin na si Ace. Hindi man paniwalay niyan. Mag-aasaran. So yun nga, so the future is leaning into K-series. If, Kasi- in the perfect world, di ba? Kaya hindi, kasi nagmamahal na rin kasi yung B-series. Unless meron silang ma-develop na something for the B-series to make it grabe na cheaper siguro kasi ang mahalan ng B-series. parts and yung block, yung gano'n. Oo, yung head, ganyan. Kahit kanino ka magtanong, mahal na. Parang mas mahal na siya sa K. Yun lang. So yun nga. So, Pero aside from Hondas naman, gumagawa ka rin ng ibang cars, di ba? Evo. Evo. Hanggang doon na lang tayo. Tsaka konting 350Z. Yan. Hanggang doon Pero na lang. kunyari, wala meron, na 350 doon. meron magpagawa pa rin sa'yo ng B-series or single cam, Yeah. Oh, tinatanggap mo pa rin tinatanggap sila. naman natin. Hindi naman tayo suplado. Tatanggapin naman Sa natin. personal lang, no? ikaw dyan, ano yung pinaka-weird na kotse yung pinatono sa'yo? Na napaputang ina. What the fuck? Ganun. Ang EV ba, tinutono rin? Ako wala pang experience eh. Pero meron na ata EM. Meron na. Yung So, EM. aabangan namin yan na pag may natuno kang ganun. Hindi, actually, nag-online ako nun. Voltage lang siya, wattage lang siya. Tapos mo bibuhos. Kung hanggang saan kaya ng motor. So, lagyan mo mataas na charge ng So, parang i-overclock mo lang. 18 pa lang. Kaya nga, gawin ba? Meron ka na bang pinaka-weirdong pinatono sa'yo? Yung mga old school, yung mga carb na sinauna, convert ng EFI. Okay. convert nila. Tapos standalone ECU, syempre. Standalone. Kasi lahat yun, kukunin mo. Akala ko pinipiti yung carb, doon yung tinutono. Ako hindi ako Jetings, marunong. May- Magagaling yung mga yun. May mga subon jettings. Magagaling. Pero meron ka na bang tinanggihan? Marami. Ano yung situation kung bakit tumanggi? Pagbubuo yung builder. So, Hindi, kunwari, I mean, tinanggihan mo dahil wala specific ka... sa brand. Na brand. Oo, brand. tinanggihan mo dahil... Wala, gusto ko matutunan lahat eh. Ganon. So, the reason why you excel in what you do is because you are challenged. And you're, alam mo yun, yung Magkakaiba siya yung eh. thirst mo for knowledge regarding the tuning thing is grabe din. So, the only time na aayawan mo siya, pag Meron when kasi it comes talaga sa pagbuo niya. pag mali yung buo, kasi pag tinanggap mo, no choice ka, i-correct mo eh. Sasabihin mo sa kanila yung ano eh.
So, ang nahihirapan siya, paano i-realize sa customer na yung builder mo mali ang ginagawa, na ayaw niya mambastos. Siyempre, di ba? Yun ang mahirap na So, part. magbisi-bisihan ka na lang. Wala po ako sa Manila eh. O, next week pabalik ko eh. Eh, syempre, mapapride lahat yan. Sabihin mo sila O, yung pag sinabi mong mali issue to, na yan. hindi ka pa nagkakarera, gumagawa na ako makina. Ah. Eh, mali nga eh. Tanga ka ngayon. So, makakaway mo lang yung builder. Sabihin, tanga ng bastos talaga yung Jeremy yan. Eh, totoo naman eh. Bastos na kung bastos. Mali yung gawa mo eh. Kasi ang ending, pag hindi power, pag pumutok, Hindi, once mali, Sa'yo, hindi mo matutunan. ikaw ang last tama. match. Oo. Mapipilitan ka lang i-band-aid. Niloloko mo lang yung sarili mo para matapos. Pero meron ka na nagawa recently na binanin-banin mo, wala talaga. Napakarami. Minsan kasi maya ka talaga dun sa, pagbigyan mo yung builder, benefit of the doubt. Ganon. Pero minsan nakakaawa yung may-ari ng kotse kasi bilib na bilib Gastos. sila sa builder. Ang laki-laki na ng ginastos na kami. Pag nalaman mo yung presyo, parang overkill. Hindi, yung mag-ulit-ulit na lang. Kahit di mo na alamin yung presyo, nakakaawa na eh. Nakakaawa. Pwede kang magkamali isa, dalawa eh. Pero pag pinangat ko pang-apat mo ng katangahan na yun eh, di ba? Kasi si Jer, alam ko, pag may problem talaga siya nakita, inaayawan, tinapastop mo na yun eh, di ba? Oo, sayang ang oras. Maski, Sisirain mo lang yung maski kunyari, nasa middle ng session, hindi pa tapos yung 1 hour. Sabi mo, wala na talaga. Oo. Nakita mo na eh. Kaysa mag-worse yung problema ng auto. Lukuhin mo lang yung sarili mo, alam mo hindi mo magagawa eh. May time na gusto mong ayusin, mechanical. So minsan medyo nakakams na, piston na, kailangan mo nang sukatin. Pabalik mo lang sa builder. Ay, ito tanong ko. Tuwing meron magpapatono sa'yo, may kasama silang tagapihit. Okay lang pag wala. Basta nakausap mo yung nagbuo. Oo. Pag binigay sa'yo yung values niya, yung mga clearance niya, o kahit wag ka nang sumama. Basta pag pinihit ko to, ito yung sabi mo, hanggang dito lang ako. Okay. So, sure ikaw rin, ina-adjust mo yun pag wala silang kasama. So, basta walang sisiyan na, ito yung binigay mong clearance, hanggang dito lang ako. Meron kasing sinungaling, merong sasabihin nila, nakam timing ko yan, pero hindi. May So, mga Eh, paano yun? Hindi, kung magkamali yun. Sa pakipag-usap pa lang, alam mo lang hindi talaga niya ng timing okay. eh. So, huwag mo nang galawin. So, ito naman, meron namang nagpatono sa'yo na ayaw niya lumakas yung kotse niya, gusto niya tumipid. Maraming ganun, putang. Yung pinakamahirap pamagalin yung kotse. Diba? I mean, I can only imagine. So, sige, dalhin mo kami sa conversation nyo with that customer. Paano yun? Jer, tunungin mo naman yung kotse ko, lakas na gas, gano'n? O sobrang lakas, di ko madrive eh. Pabagalin mo naman. Hindi, gano'n? ang customer kasi sinungaling yan eh. Pag magpapatuloy, stock lang. Gusto lang matipid. Lagi Okay. naman ganun sinasabi nila eh. Pero pagdating ng numbers, may tataas pa, may tataas pa, may tataas pa. So, kunyari, 200 horsepower, bababa mo siya ng 180, gano'n. Hindi mo kaya yun. Imposible yun. Ganun talaga yung Ah, jump. Hindi kaya. Meron nga ako narinig, ewan ko, na hearsay, ewan ko, narinig ko lang. Meron daw silang ginawang 1,000 horsepower, I forgot the car. Tapos diretsyon sa 500. Parang, So, Tarantado ka ba? tinatawag- Divide mo sa to yung power mo. Ano yung tinatawag nila na safe tune? Walang safe tune. Walang safe tune, walang max tune. Tanga yun. Ang hirap yung paliwanag eh. Kailangan may graph para ma-explain ko sa inyo eh. siguro ang notion ng safe tune is binaba na lang yung boost. Sa mga boosted. Sa booster. Okay. Binaba mo na lang yung boost. Pero yun nga, yung all motor, iba yung pang araw-araw, ito yung pang circuit na tono, ganito. Ano yung nung araw, di ba yung mga chips? Ito yung chip. Chip. So, kabit ko yung spoon para walang para Parang walang walang cut-off. Pag kumambyo yung kalaban, saka ako kakambyo. Mugen yun, Mugen. Di walang cut-off. Mugen. Spoon chip, Mugen chip. Nung araw, ganun pa eh. Chips lang ang baon eh. Ang problema kasi, maraming naloloko sa tono kasi hindi naiintindihan ang karamihan. Akala nila, pag pinipindot namin, magic. So pag sinabi namin ng tuner na mali yung ganito, dali mo sa shop ko, maniwala ka na. Kasi hindi mo na alam yung ginagawa niya. So, would you believe that there should be harmony within the builder and the tuner talaga? Dapat. Dapat. Oo, Dapat. Pag wala, kahit anong... Basta maraming katartalo Pinoy. Pero in this day and age, mahirap gawin yan kasi Tsaka usually kasi, yung client, medyo tumataas na rin yung consumer power, di ba na?
Na parang, ito, gusto ko si Jeremy magtono nito. Kahit na merong in-house tuner yung builder. Maraming ganung builder, okay ah. Maraming, Paano? maraming ganung builder na may partner silang tuner. Merong, halimbawa yung customer niya, gusto ko si Jer, kaibigan ko to nung bata pa ako, nung ganyan-ganyan. Okay sa kanila. Meron naman builder na Ayaw kasi may mamaliin yung gawa. Kasi Papadala sa'yo pero kasi may porsyento. ewan, hindi naman siguro porsyento. Hindi ganun. Kasi sa tuner, halimbawa si Ace, nagpatono yan. Alam ko na kung marunong bumuo yan si Ace o hindi. So mabibisto mo siya. Gets mo? May mumu. Pag tinono ko yon, medyo mahulaan ko na kung marunong yung builder. Okay. So, Lalo yun na- nga yung sinasabi mo kung And dapat nag-gauge talaga mo, kasi nag-uusap si nag-gauge mo builder. kung totoo yung sinasabi Alam niyo. mo, na- Kasi ako, ma-observe ko yung mali eh. Mapuna mo sa graph, sa yung hinihingi niyang fueling, ng timing. Ma-advise mo si builder na, kuya, mali, kulang ng ganito, baka testing natin yung ganito yung hinihingi ng makina. Magigets ng builder yung And konting... I can attest to that. Kasi minsan, yung mga, di naman palagi kami perfect build. May mga minsan may kakamali kami. Oo. Tanungin ko na siya, Jer, ano tingin mo ano namin? Sa kami Kamali. kasi Marireto, pag okay. ako, nagmatigas ako na, na hindi ko alam kung ano mali ko, nasasabihin ko tama yan, hindi, ikaw may mali, walang matatapos na maayos yan. Tapos magkakaroon lang kayo ng rift ng tuner mo. So dapat palagi kayong in par. So would you recommend yung mga sulputan yung mga talyer here and there eh. So would you recommend those talyers to have an in-house tuner Oo. Mas maganda. para mas mabilis ang gawa and Oo. trabaho? Pag-asa ka sa mga tuner, mahirap kontakin yung mga yan. Taga Lucena yung mga yan. Oo. Mabiyahe, malayo. So yun nga, in-house tuner ang Mas mabilis yung trabaho nyo. Kasi in this day and age, tuning na talaga. Nasa ano na. Kasi pag may nagalaw ako sa mga... Yung tuning kasi nga rin, ngayon, money making yan, dali eh. Ah. Dali eh. Ang So, lahat dami mo nagtotono. pwedeng budulin eh. Diesel. Yun rin sabi ni Tip Pepe. Dali lang eh. Oo nga. Oo. Dami mo pwedeng budulin eh. Kaya mo, tuner ng diesel. Halos. Sa damakmak, halos lahat sila tuner. Oo. Tsaka may mga tindahan na tuning lang ang ginagawa. Oo. So Pero ito, pag pinanood mo magtono, mali. paano mo nasabi mali? Yung ano niya, yung approach niya, Hindi, yung approach sequence kasi, ng ginagawa pwede- niya. Yung sequence, yung approach, pwede magkakaiba kayo eh. Okay. Pero yung end result yan, iisa. Meron kasing, halimbawa ako, pag nag-dyno ako, simulan ko sa idle, full throttle na kagad ako. Saka ko tutunuhin yung partial, yung normal driving. Pag nag-street tuning naman ako, idle, normal driving, partial, overtake, saka full throttle. So, sa end result mo makikita. Yung pagkakamali. Pero, could be na they produce the same numbers. Laging isa number yan. Ikaw hindi ka marunong magtono. Marunong ka mag-adjust. Mag-dyno tayo. Isang kotse lang. Isa lang horsepower natin. Sa drivability magbabago. Kung saan yung power Kung pumapasok. 150 yan, hindi ka marunong. 150 sa akin, baka 145 sa'yo. 140, sobrang malas na. So ito, syempre, di ba, nagtutono ka sa iba-ibang tao. Syempre, di naman maiwasan na yung mga tao na yun, nagkakalaban sa karera. So how do you deal with that? Yung pusta mo, ipapapasok mo sa iba. Kasi more or less, alam mo talaga kung sino malakas. Oh, meron yung... Yung makina wise, alam mo. Oo. Pero yung diskarte nila sa suspension, sa Okay. gearing, So yun ang win wala. make Oo, or break wala. nila. Yun yung make or break. Saka alam mo kung all motor, alam mo, 250 horsepower. Kung 240 man yung isa dyan, non-bearing eh. Konting-konti lang eh. So, ma-ensure mo or rest assure mo sa mga customers mo na kahit magkalaban kayo, basta tinono ko yan na yun. He's been there, done that, maraming beses. na. Nagtitiwala Pero pa sila. was there a time, ito, Na pumusta ka. controversial din, ito. Was there a time na dalawa magkalaban? Binayaran ka nung isa para pahinain yung kabila? Meron, pero alam nga naman, magkano lang yung ibabayad niya. Sisirain mo yung karera nila. Ang tuner natin may integrity kahit paano. So, Pero there was a time. Di mga ganun tao. Meron na nag-alok sa'yo. May ganun. Oo. O 30% ng pusta. O sure 100 ka ngayon. Sabi ko nga, paano ko nga papapagalin? Yun yung setup nila.
Di ba? Obvious. Oo. Obvious. Obvious na obvious. Like sabi mo nga kanina, mahirap i-detune ang Mahirap. ang kotse. I mean, hindi pwede. Pwede, pero mahirap. Pag ginawa mong underperforming yung Obvious na talagang sinadyang ganun. tsaka may mali na eh. Mas mabilis na yung wear and tear mo. Eh how about the time na magkaroon ka ng alitan sa builder naman? Kasi syempre, galing sa iba-ibang builder nagpapatono sa'yo. Oo. Tapos, binanggit mo lang na may mali, nagalit na sa'yo. Lagi. May ganon. Oo. Matataas man ang ihi ng mga Pinoy. Pag kinorek mo sila, hindi, matagal ko nang ginagawa yan. Mali yung tono mo. Anong ginagawa mo na nun? Di ba lakas yung buhay mo? Wala kang magagawa sa ganun eh. Lalo pag mga sikat na builder, sikat na shop. So, ibe-best effort mo na lang. Kung ano talaga lumabas, yun na yun. Explain mo pa rin sa kanya. Sasabihin mo lang kay Kontakin mo customer. yung tuner niya. Kasi yung mga tuner naman, mukha lang magkakagalit yan pero nag-uusap yung mga yun. Kontakin mo, trinay kong ganito, paliwanag mo na lang. Okay, so meron bang factor na, or do you get a little bit hurt or nababother ka ba? For example, tinono mo, tapos pinatono sa iba. Wala akong pakalam. Pero yung ibang tuners meron. Ang katwirang ko, binayaran mo na ako eh. Diba? Nabayaran mo na yung time ko. Nagawa mo na yung trabaho mo. Tapos ka na. So, bahala ka sa buhay mo kung gusto mo ipatono sa End iba of yan. contract na kayo eh. So, ibig sabihin, yung binayad sa'yo ends at the final pagbigay mo na ng susi sa... Kung yung gusto mo eh. Diba? Decision mo yun eh. So saying that, magkano magpa-tune sa'yo? Iba-iba. Iba-iba. Depende sa ECU. Depende sa setup, sa kotse, ganun. So, for example, meron akong Honda City. PH12. Ay, Honda PH13. Ano ba yung mga Honda City? Hyper, Hyper 16. Hyper Oh, 16. ganyan. I'm thinking very basic yun. Meron pa ba nun ngayon? Meron pa ba nun ngayon? BTI na ngayon. Ano, BTI. Sige, BTI. Yung mga OBD1, sobrang mahal ko, 15,000. Magkano tayo dati? Nung umpisa? Sa Chrome. Nung umpisa? Oo. 4? 4. Umpisa? Ngayon, 15. because time. Time ako. Because Ang yung halina. effort mo pagpunta. Kasi you have to take No. You're also buying the brand kasi. the jet tuning. Oo, the jet tuning brand. The pride na etong kotse Ang to. binayaran mo sa kanya, yung 12, 14 So, years. nandun ka na sa level na yon na... Hindi, gusto ko lang ganun yung presyo. Kasi may bibili na ko eh. Feel ko lang. May anak na ako eh. Hindi, kasi you have to take into consideration. Ikaw, mabiyahe ka. Consider Consider mo yung magkano. iba. Consider mo ang- yung iba. Ang dami nagpapatono kay Speedworks. Magagaling sila. Mahal din si And yung Speedworks. iba, Mataas. Mahal. they're buying also the The Speedworks. brand. Oo. Oo. Kasi meron naman, definitely meron Eh, cheaper They're option. also buying the peace of mind. Pagka Okay. yung mga brand. So, yun nga. So, andun ka na sa level na yon na jet tuning. Kumbaga, Baka. ibang, eto na yung mga bumubola sa'yo sa ano, gawin ko. So, bukas, ang inang galing ko. Dadagdagan na naman yung ano. Mga pa lang, sarap na ako sa lamin eh. Tantadit chino yun ah. So, was there a time kayo naman dalawa nag-alitan dahil sa tono and buo? Lagi. Dapat. Pero Lagi. kung yung diskusyon, yun nga yung sinasabi ko na kailangan magkaroon kayo ng communication, give and take kayo, di ba? Para smooth. Kasi once magawa niyo yung problem na yun, and pag dumating ang time na mangyari ulit, alam niyo na yung gagawin. Kailangan kasi talaga, punahin mo lahat ng mali. Para maayos muna. Oo, para So, ma-address paano mo hina-handle yung pagtama si Jerta, sinaasar ka na niyan, tama siya. Wala. Na, part lang Asaran yan. talaga, asaran. Ngayon, pag nagsisirkit kami at nakikita ko mali linya niya, At paano naman siya? Doon ka na bumaba. For Doon ka na bumabawi. For fun. For fun. Reasons. Wala nang gulong eh. Hina na yung preno eh. daming reasons naman. Reasons. Oo. So, yun. So, with that said, ikaw, ano ang dream setup mo? For example, given binigyan ka ng isang EG hatch, ano ang dream setup mo? Eric Coutinho. Given this day and age with the technology, makina, Of course, K-series platform ako. horsepower, Around 300, 320. transmission, Kung kaya mag-sequential, sequential. suspension, Yung top of the line lang. Siyempre. Everything top of the line. All motor. And used for circuit ang gusto ko. circuit For setup. circuit setup.
Kasi pwede mo rin siyang gamitin sa kalsada. Pwede mo na gamitin sa kalsada. Hindi. Iba talaga yung discipline ng drag sa circuit. All Iba sila. motor or Totally different. turbo? So, ang 300 horsepower is the most for you streetable. Kaya, common, achievable. Kumbaga. All-wheel Sa drive. luma- And safe. ECU. Ngayon, kung maganda yung ECU mo, 1,000, 1,500. Ano yun? Aside from that, anong ECU gagamitin mo sa setup na yun? Gusto ko sumubok ng Haltech kasi I've never Haltech? tried the Haltech. Eh, about all-wheel drive. Alay, katulad yung nasa Oh, bahay. drive. Gagawin mo yun? All-wheel Kasama- drive, kasama front-wheel yun drive. sa- Kasi gusto ko yung, tinatanong mo ako dream build, siguro, yung front wheel drive lang. Kasi yung build na yon, hindi ko naman pauupuin ng garahe yun eh. Ikakarera ko yun. So, yun yung ideal build mo para sa'yo. Ideal, oo. I So, mean, So, ano ka pa rin sa build something to destroy? Eh, meron ka na Oh. nun eh. meron ako ng all-wheel Ah. drive. Pero kasi nga, iba naman yung considered, turbo yun, Ah. all-wheel drive yun. So, iba yung That's sa front wheel drive. ESI. Oo, sa ESI. yun. Yes, I. Ikaw, Jen, anong dream build mo? For example, may EG hatch ka. Pandrag? Hindi, ikaw, I don't know. Drug. Nitro. All motor. So, K. more on drug ka rin talaga. Oh, pagalingan talaga. Drag artist ka din. yung sinasabi namang hindi marunong mag-drive sa labas. Pwede mong pustahan eh. Joke lang. Okay, so K-series. Sa ngayon, okay. J, gusto ko ito matry. J, V6? V6. No, wala pa. Wala dito nun, eh, no? Meron. a few Ano, guys turbo na- or all motor? All motor. Bakit turbo pambobo yun? So you heard it first, turbo pambobo. Ang turbo pambobong builder. Kasi Bakit? kung kuha ka lang power eh, pihit ka lang, taas ka lang boost. All motor, kailangan magaling na builder. Yeah. So, again, front wheel drive, all wheel drive. Front wheel. Front wheel drive. Front wheel. Pero gusto mo nakagasolina. Sa drag. Gusto ko circuit yung mga time attack na style. Mga wild body. 700, 800. Na kailangan nung Sino magdra-drive? na kailangan ng ganung horsepower dahil sa downforce. Oh. So, may question pa ako kay Ace. Nakapagbuo ka na ng rear wheel drive na Honda. Meron tayong ginagawa ngayon, project ni Sarmiento. Starlet na K-Swap. AP na luma, di ba? Oo. No, yung conversion sa EK sa EG ganun. Ng rear wheel drive. No. Wala pa. Gusto mong matry rin yun? Or Well, if given a chance, why not? Madadagdagan ng knowledge natin dyan. So, usually Okay pag lang. ganun, di ba yung orientation ng engine paling na. So, anong transmission na ginagamit na? pang rear wheel drive. Pang rear wheel drive ang gagamitin mo. Galing Adapter sa... na lang. Adapter brake ka, adapter oo. na lang. So, any transmission, yung iba ginagamit pang Miata, iba pang 350Z. So, maraming choices. Marami talaga. Kaya lang, Okay, so May matutuloy. medyo maraming action sa labas eh. marami action kasi parang ano na eh, high level Rama gaming na eh. Oo. Live ba yan? Live? Hindi? Hindi. No. Mag-aisa na ako sa nanay ko. Siguro sa Thursday, mapapanood nyo siya sa Friday or Thursday. So, yung tuning service mo, ano ang limitations in locations? Kahit saan? Kahit saan? Pwede So, paano Mars. usapan sa ganun? Live. Hindi, yung parang they shoulder the transpo, yung airplane mo, your accommodation, and how long ang minimum stay? Kahit balikan lang. Oh, depende sa scope ng trabaho. Hindi, for example, mayaman ako, may isa akong kotse gusto pa to, no? Jer, punta ka naman umaga, uwi ka ng hapon, pwede. Pwede, oo. Pero pag mayaman yan, Tapos bukas, balik ka. Kasi, nga, parang okay ah. Gusto ko patuloy Yung isa ka, pa, yung balik isa pa. ka. Ganun. May nangyari ba sa'yo? wala. Sira ulo yun, hindi ko lalabanan. Talo ka sa pagod. Hindi, tsaka ngayon, hindi mo na kailangan mag-travel eh. May remote na eh. Remote. Ano yun? Tuning. Remote tuning. Oo. Parang remote. Internet. Internet na. Hindi, kaya nga, may tao na may laptop doon sa kotse, ikaw nasa bahay ka. Sa bahay. Anong ginagawa ng tao na nasa kotse? Upload lang? Upload lang siya. Operate siya ng dyno, ganun. Apak lang. Oo. Tapos, sa mga builds naman ng kotse, let's say for example, may probinsyano na customer ka, paano ang
How do they go about it? Same thing, accommodations, pero ang difference kasi, meron naman tayong ginagawa ng mga ganyan. Bubuhin namin yung makina rito, padadala ko, then pupunta kami ron para Isang pa. paanda rin, gano'n. So, And then, pwede yun. minsan nagre-remote kami nito, pagka kailangan ko ng ano lang. So, doable lahat. Ngayon, Kahit saan sa Pilipinas. oo, yeah. Ano lang Masarap. naman sa pagsiset up ng kotse, number one na kailangan mo, budget. Pera. Budget. Yun ang, yun my friend, ang wala tayo. So, gagawin natin pag may pera na tayo. Jer, punta ka sa Marikina. Layo. Pas, boss. Ace, bumaba ka ng Antipolo, punta ka dito sa Marikina. Alam mo na Sagot yun. ko na lahat yun. Pag tumawag ako sa inyo ng gano'n, alam mo na may pera na ako. tol. Pero yung Jer, saan ka? Puntahan kita. Ayun, wala Tang ano mo, pag nadala Ako ko dun sa Japan, pupunta nasigaw kayo. ako eh. Nagano ka muna eh. Tsaka ka sisilip eh. Like ka sa arms score, no? Sinisigaw kita, tangin mo to. So aside from tuning and everything, ano pa mga hobbies mo na Matindi hobbies nito ni Jer. ano? Sino? Ano? Sino? Sino? Ano? Hobby, sino? Tayo nga. Madalas aside nasa from firing range tuning, si barel. Jer eh. Baril. Madalas nasa firing range nakikita ko. Ikaw, aside from racing, ano pa mga hobbies mo? Mag-alaga Ng bata? ng bata. Ilan taon? 16. 11 pa lang panganay ko, gago. Okay. Gago pag 19, Linawin mo. isang taon na lang yun. Isang taon lang, graduate na yun. So yun. So again, this is Ace San Agustin of Powerhouse Race Specialist. So let's say, for example, meron kayong dream build na gusto sa gawin sa Honda or any other vehicle that you have na you're thinking about case-swapping it, you can go ahead and reach out to them. They're located in Antipolo, bundok, malayo, Province. malayo tindahan. Tapos this is Jeremy Cabreros of Jer Tuning. So for your tuning needs, kontakin siya. Remember, bayad muna. Deposit daw muna. Ito eh. Ito yung bank account niya. Pa-flash na natin dito sa baba. Ba't Gcash mo? Siyempre, 5,000 natin. Pa-promote natin kay Ace yung Yung- basic package niya ng Okay, yung yeah. sinasabi. Yeah. Mga 30 Yung packages sa mo case yun. Oh yeah. So we have turnkey packages for the Civics. Starts at 650,000. Complete na 'yon hanggang dyno na. Case swap. Case swap So, na. dinala na yung kotse sa'yo. Pag naman sila, case swap na. Dyno tuned na. Ready for ano na 'yan, battle kumbaga. Okay, nag-on na ulit yung compressor. So medyo matagal yan. Tagal yan. So, Di ba ikaw, pwede Jer, i-unplug anong yan? fastest way for them to contact you? Pwede ko ba i-unplug yan? Hindi. Actually, pwede. Ayun yung saksakan eh. Unplug na lang natin. Ayan, si Ace. Okay. So, anong pinakamabilis Thank na you, paraan thank you. para makontakan nila? Tawag. Saan? Number mo? Oo. Saan mo makuha yung number mo? Hindi na wala na ako number. Ha? Pag kinuha yung number, wala kang number. So, si Jeremy, madaling lapitan, mahirap pa natin. Mahirap kontakin. And huwag kayo magte-text. Tawagan niyo. Tawag. Tawag. So, yun nga. Yung number mo is on your socials naman. So, any last words or any inspiring words for those who are looking into learning about tuning? Nagtuturo ka din. Yes. Pwede. Bayad ako 30,000 ng tuition eh. Sabi ko kasi si Javi, sabi niya, meron bang willing matuto doon? Sabi ko si Javi. Sabi ko, magkano babayad ni Javi? Sabi niya, wala. So sisingilin ko si Javi 30,000. Sorry, Javi. Sabi, 30,000 ang first 2 sessions, tapos yung extra sessions, 5,000. So yun nga, nagtuturo ka. Guide. Paano mo naman tanga? Kailangan patunayan na hindi siya tanga. And yun. So, I think that's it for this episode. Ikaw, meron ka ba bang gusto itanong sa ating mga esteemed guests? So, I hope meron kayong napulot na learnings
on the tuning and building cars from these old school people. And I hope you like the video, this podcast. Comment down if you have any other questions na you would like to ask them. Tapos, we'll basically ask them and make a follow-up video regarding those questions. Tapos, you can subscribe to this channel if you want to see more. And this is Soup Talks. Thank you.